Habang wala pa ring malinaw na petsa ngayon kung kailan ang confirmation of hearing para sa kasong kinaharap ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ICC, patuloy din ang pagkilos ng kanyang kampo upang maibasura ang kaso. Sa panibagong apela, muling iginiit ng kanyang kampo na walang legalidad ang kaso dahil wala na sa jurisdiksyon ng ICC ang Pilipinas mula pa noong 2019. Ang nilalaman ng balita, idedetalye ni Crisa Lopez. Iginiit ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa The Hague sa apela nito na wala ng jurisdiksyon ang International Criminal Court o ICC sa investigasyon ng war on drugs sa Pilipinas. Batay sa isinumiteng apela ng mga abogado ni Duterte sa ICC Appeal Chamber, sinabi nito na wala ng jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas noong napagtibay na imbestigahan ang kaso ng extrajudicial killing noong September 2021. Argumento ng mga abogado, March 2019 pa na maging epektibo ang paggalas ng Pilipinas sa Rome Statute. Batay anya sa Article Paragraph 2 ng Rome Statute, kailangan na bahagi pa rin ng isang bansa sa oras na magdesisyon ang hukuman na ipatupad na ang kanilang jurisdiksyon at hindi umano sa panahon na nangyari ang isang krimen. Sentro sa argumento ng defense team ang pagkakaiba sa pagitan ng pagkakaroon ng jurisdiksyon at paggamit nito. Tinanggihan din ng mga abogado ni Duterte sa The Hague ang naunang pahayag ng prosekusyon na pasok pa sa panahon na miyembro ang Pilipinas nang simulan ang preliminary investigation kung saan ito ang nagpapanatili ng otoridad sa ICC sa Pilipinas. Katwiran naman ng defense team ang pagsisimula ng preliminary investigation ay hindi nangangahulugang paggamit ng jurisdiksyon sa ilalim ng statute, kundi nagsisimula lamang anya ito sa oras na pahintulutan ng pre-trial chamber ang pagsisimula ng investigasyon na nakasaad sa Article 13 na subparagraph C at Article 15. Hinihimok ng apela ng mga abogado na manindigan sa literal na pagbasa ng statute. Iginiit ng mga abogado ni Duterte na ang paglaban sa kawalan ng pananagutan ay hindi sapat na dahilan upang lumihis sa nakasulat na teksto. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.